Alam niyo po ba na hindi lahat ng lupa sa Pilipinas ay pwedeng ariin o bilhin ng private na tao? Hello po mga ka-Conchava, Miss Natalie Concha from VS Concha Realty, and welcome po ulit sa ating 365 Days Real Estate Journey. Yes, ayon po sa batas, may mga lupang hindi pwedeng ideklara bilang open to disposition or concession. Ibig sabihin, hindi pwedeng ipamigay, ibenta o iparehistro bilang private property. Narito po ang tatlong klase ng lupang hindi pwedeng ariin ng pribado. Una, yung mga lupang nakalaan para sa public o quasi-public use. Gaya po halimbawa ng kalsada, parks, yung mga schools, churches, government buildings. Ang mga ito po ay para sa common use, no? Kapakinabangan po ng lahat. Kaya hindi pwedeng ariin ng iisang tao lang. Pangalawa, yung mga lupang ginamit o inangkinan ng government para sa particular na purpose. Halimbawa po yung may military camps, mga government projects, o resettlement areas. Third, yung mga lupang naging private na sa ilalim ng special na batas, tulad po ng friar lands, ancestral lands, tsaka po yung mga nasa ilalim ng Indigenous Peoples' Rights Act. Ang mga ito po ay may kanya-kanyang rules at hindi basta-basta pwedeng bilhin ng kahit na sino. Dagdag pa dito, ayon po sa Revised Forestry Code, lahat ng lupa na may slope o yung nakadalisdis po, no, may 18% pataas, ay hindi po pwedeng ideklarang alienable or disposable dahil bahagi ito ng kagubatan o forest land na dapat po ay protektado. Ganon din ang mga submerged lands o yung mga lupang nasa ilalim ng dagat, ng lawa o ng ilog. Bahagi ito ng natural resources ng estado at hindi pwedeng ariin ng private individual. Ngayon, kung pag-uusapan naman natin yung mga lupang registered sa ilalim ng torrent system, ito ang tinatawag nating titled land or registered land. Ito yung confirmed pagmamayari ng isang private na tao o entity dahil dumaan ito sa tamang proseso ng registration sa ilalim ng PD 1529 o Property Registration Decree. Tandaan din po natin kapag lumagpas na ng isang taon mula nang ma-issue ang Decree of Registration, yung titulo ay nagiging final na. Ibig sabihin, hindi na pwedeng questionin o bawiin. Kaya mga ka-Conchava, bago po kayo bumili ng lupa, alamin muna kung ito ay alienable at disposable. At kung ito ba ay may torrents title. Iwas scam, iwas sakit ng ulo. Please like, share, at comment po sa video na ito for more information at kung may suggestions ka po for our future topics. Again, Miss Natalie Concha of VS Concha Realty.